Ito ang pinakabagong Honda TMX Supremo 150. At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, ipasok mo ng intro para mukhang pro. Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. Ito yung Honda Supremo 150. May nabago nga ba dito sa motor na ito? Sa itsura nito, sa design, sa looks, may nag-iba nga ba? Sa performance na makina, ano kaya improvements dito sa Honda Supremo 150? At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Sa design ng bagong Honda Supremo 150, sa looks niya, kapag tinignan mo to, i-compare mo sa previous niya, hindi mo mahalata yung pagbabago nito. Kasi di same pa rin naman yung hitsura nito eh. Pero kapag binusisi mo to ng mabuti, itong bagong Supremo, mas slim to, mas pumayat compare doon sa previous na Supremo 150. Yung Supremo 150, tambok pa yun eh. Barato pa yung bugas doon eh. Ngayon, nagmahal na yung bugas, tag 20 na yung 1/4. Kaya, nag-slim, nag-diet itong Supremo 150 na bago. Kidding aside, ito nga, nawala yung pagkabalkian, pagkabrusko ng Supremo 150. Kung i-compare natin sa previous na Supremo 150. So, sa design naman, the same pa rin. Kung ano yung mga specification niya sa previous Supremo 150, nandito pa rin sa bagong Supremo 150. Nandito pa rin yung manual trip meter niya. So, nandito pa rin lahat kung ano yung makikita mo doon sa previous, nito pa rin sa bagong Supremo 150. Yung dashboard nito is naka-analog pa rin. Yung ano yung dashboard ng dating Supremo, the same pa rin ito yung dashboard ng bagong Supremo 150. So sa handlebar, the same. Yung tangke niya nga, yung sinabi ko kanina, mas slim yung tangke ng Supremo 150. Yung previous kasi mas bulky yun eh, mas brusko, mas barako yung tangke ng Supremo 150 doon. Sa upuan naman, the same pa rin yung lambot, yung lapad, yung thickness niya ay the same. Sa suspension naman sa likod, the same pa rin yung suspension nito. Naka dual shock absorber at meron pa yung extra shock for tricycle usage. Pero dito nilagay nila yung isang shock lang muna for single usage. At punta naman din yung kanyang engine specification. Dito magkakalaman kung may nabago nga ba sa performance ng Supremo 150. Based on papers mga kaisla, equip ito ng 150cc single overhead cam 4-stroke air-cooled at carburetor engine. Ito ay mayroong bore na 57.3mm at 57.8mm naman yung stroke nito. Ang maximum power na kayang i-offer ng Honda Supremo 150 is 8.26 kW sa loob ng 7,500 revolution per minute. Ang maximum peak torque naman is 11.61 Nm sa loob ng 5,000 revolution per minute. Sa kanyang compression ratio is 9.1:1. Ang kanyang fuel consumption ng Honda Supremo 150, ito yung bago mga kaisla, is 44.6 km per liter. Based on paper mga kaisla, walang binago, wala na bago sa specification ng engine ng Supremo 150. Pero nung sinubukan kong imaniho ang motor na ito, na-feel ko yung kaibahan sa previous Supremo 150. Unang-una yung kanyang sa engine performance niya. Mas gumanda yung hatak dito sa Supremo 150. Iwan ko ba kung sa papers is walang binago. Pero in actual naman, mas gumanda yung hatak niya. Mas pino yung andar ng bagong Supremo 150. Nagustuhan ko rin yung arangkada nito. Kapag nang-overtake ko sa mga sasakyan, talagang ma-feel ko yung kaibahan niya kung i-compare ko doon sa previous 150 based sa actual usage mga kaisla. So itong Supremo 150 na nakikita nyo ngayon, may naiba naman sa kanyang engine performance based in my experience. Kung kayo mga kaisla, anong experience nyo kung meron kayong bagong Supremo 150? Kasi sa akin, feel ko yung mas maganda yung hatak, mas aggressive na yung engine dito sa bagong Supremo 150. For me, sa akong based in my experience mga kaisla. Sa T-Lite naman, sa design ng T-Lite, ito walang binago si Honda dito. Sa lahat sa ako ng motor, walang binago. Ang binago lang talaga ni Honda dito is yung kanyang color combination, tapos yung graphics ng Supremo 150, yung mga decals niya. So, on the rest, walang binago si Honda dito. Yung kanyang suspension din sa harap, binago din nila yung color nito. Tapos yung lata na cover doon, tinanggal, pinalitan ng rubber bolts.
sa flee, sa bounce ng suspension is the same pa rin. Yung braking system nito is ganun pa rin, naka-drum brake likod at harap. Sa suspension naman, when I try this sa mga lulubak na kalsada, yung suspension ng Supremo 150 sa harap at likod, sakto lang din yung suspension nito. So, pang tricycle talaga yung suspension ng Supremo 150. Matigas talaga to kasi ito ay pan-tricycle yun. Since pang heavy duty na pan-tricycle ito, Supremo 150. At kung naghahanap ka ng ganitong klaseng motor, isa ang Supremo 150 sa may recommend ko sa iyo. So sa price naman ito, walang binagos halos sa presyo ng Supremo 150. 78,500 pa rin ito yung SRP niya. Pero kapag doon ang kaya bumili sa mga dealer, ay nagkakaroon ito ng 82,000 doon sa dealer. Dito sa Motor Trade, ang price ito is 82,500. So, that's all for today's vlog guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And follow our FB page. Kung sa FB page mo ito magpapanood, pakipollow. And then kung dito sa YouTube channel, click the bell button and subscribe button para maging updated ka sa mga future content natin. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang no na mag-amping kanunay o gigugmaang Ginoo labaw sa tanan. Rise always peace. Bye-bye.